Are you Reddit? Kasi Reddit na ako! I'm Reddit! Okay, may cut doon. Parang Are you Reddit? Because Reddit na ako! And Reddit na rin ako. Hello, my name is Daryl. And I am Angelo, and welcome to our podcast, Are You Reddit? Woo! Yeah. So, ayan. So, ikaw, Jello, I'm gonna ask you, gumagamit ka ba ng Reddit? I would call myself a Reddit user. Every now and then I like to go to different subreddits, especially like Commute PH, and I use Reddit more for information and knowledge. So yeah, more of a rare user, but I do know how to work around the interface and how to use the app. How about you, Daryl? Me personally, hindi talaga ako gumagamit ng Reddit. I'm not a Redditor. Kasi familiar lang sa akin yung name, but hindi ko siya ginagamit kasi more on other apps yung ginagamit ko. But I downloaded it once nung incoming freshman ako, naghahanap ako ng reviews sa mga university here sa Manila para alam ko yung information. But nung ginagamit ko siya, sobra ako nahirapan kasi daming buttons. I don't know where to start. But then, nakahanap naman ako ng mga kailangan kong information. But I think this podcast will help me to get to know more about Reddit and yung community ng Reddit. But before we start off, let's talk about ano nga ba yung Reddit? Ikaw, Daryl, do you really know Reddit? Yun nga, ako, no. Okay, if ikaw hindi, I'm sure there are other people who don't know what Reddit is. So let me explain. Reddit is a social media platform that creates and revolves around a community that has shared interests or niche. Yeah. Niches? Niche. Yeah. So, for example, there are subreddits for your favorite movie, your favorite singer, your favorite actress. For example, I am in the Sabrina Carpenter subreddit. Yes! Even the Daryl Sumadsad subreddit. Shut up. Okay, but basically, the main gist of Reddit is that it promotes community building and interactions with people of your same interests and to form connections and to build a following. And of course, to share things about your interests. So, yeah. So, base dun sa mga sinabi mo, I think very, na-excite ako kasi very open and diverse yung pagkaka-describe mo sa Reddit. So, I think we should focus on one question. Let's start with the question na, how this community build through Reddit? Is this positive or negative? May ganun ba? Wait lang, Daryl. Why? Di ko masagot yung tanong. Bakit? Without some guest speakers! Yeah, so let's call on Sir Ray Francis Caleja, Kilantang, and Miss L.A. Oraza! So, before we dig deeper, please introduce yourself, starting with Sir Francis. Yeah, hi, I'm Francis Kilantang. I'm a faculty member of the University of Santo Tomas, but also a former faculty member of Far Eastern University and a graduate of FEU as well. What else? So, I teach communication subjects kahit dito sa FEU and now sa UST. I teach major subjects for communication and also some minor subjects, GE courses like art app and social media dynamics. Yeah, that's me. Yeah. Ito, na-pressure ako sa credentials. Yung haba yun eh. Go. In-edit ko pa yun. Naka-chat GPT. Ay, mali. Hey God, hi kapamilya! Yan! Anyway, I'm L.A. Oraza. I'm a third-year film communication student here in Far Eastern University. I am a director, writer, and a Virgo. Ayan. And I'm also the current Associate Events and Logistics Director of the FEU Film Society. Ayan. So, thank you for accepting our invitations po. Welcome. We're so glad na na-invite namin kayo dito because we really want to connect with you and then mas malaman pa namin yung Reddit community. So, let's move forward to our first segment, which is drum rolls, please. Bingo! Bingo
bingo card. So Reddit bingo card. So here are the mechanics of the game. Just like a normal one, you would do the same, wherein once a letter or number is called out, you will have to cross out a specific box. But the only difference with the Reddit bingo card that we have now is that it's related to the user's traits, activities, yung mga knowledge nyo about the Reddit. And you will have to explain a short, brief explanation, background, every time na may i-cross out kayo dun sa Reddit bingo card. So, But first, to know if talagang qualified kayo maglaro, please share your personal experiences or your usage of Reddit. yeah. So yes. Ayoko. No eh. Parang no. Hindi, yun tuloy, na-pressure ako. Sabi ko lang kanina. Sige, I use Reddit naman. Kasi Reddit, to add sa description niya kanina, Reddit falls under a forum social media network. So, forum yung kanyang main feature. It's a forum website. So, you follow different topics or different communities nga. Like, I follow Rant Philippines just to read rants from random peeps. And Adulting PH, ganyan. I also follow academia or other academica Reddit community Nux. Yes. Yan. Ano pa ba? Anong tanong nyo? Your, like, yung background nyo lang sa Reddit po. Yeah, yun ang ginagamit ko. Ang history ko kasi ng Reddit and history most likely ng mga age group ko is from 9gag. From 9gag, actually, the format of Reddit came from the format of 9gag, yung newsfeed niya. So, from 9gag, na-transfer to Reddit. Kasi medyo wala nang 9gag na yun. Or, may active pa rin. Actually, may app pa rin ako na 9gag. Pero mas ginagamit na natin yung Reddit ngayon. Yeah. Ikaw naman. Wala talaga. Hindi, actually, it all started kasi we have this Fashion Police na website way back. So, yun yung para sa mga ano yun this? Yung mga asama na bakla tapos mahilig sa mga chika for na mga celebrities ay yung mga hindi madalas na ibabalita sa television, ganon, yung hindi na publicized. Doon talaga yung parang isa siya sa mga talaga ng Twitter din dati na parang kasabayan din, I think. Ayun, tapos doon kami kumukuha ng mga parang mga tea, ganon, mga chika talaga. And I started using, kailan ba? High school ata ako noon. Kasi as someone nga, parang sobrang intrigued sa a lot of topics. Especially sa mga entertainment industry nga na parang, ay, ano ba nangyari sa liga ng mga ganito? Kung ano ba yung mga chika sa mga actors and actors way back dati. Mga hindi ko pa naabutan, ganun, like in the 90s. Ayun, so parang doon ako nagsimula. At saka, as someone din na sobrang vocal din, kasi minsan hindi ka naman kilala dito. So parang kahit na may username ka, anonymous, so parang yung mga unpopular opinions mo, parang pwede mong mailabas. So, doon ako nakikipagbardagulan talaga. Doon ako una na-cancel. Ayan. I think they are more qualified to play True. Bingo. Reddit bingo. Oh, ang disappointing naman ito. Kaya, Mark Dinsay, bring out the big bingo card. Yan, malaki na siya. Laki? Kitang-kita na. Bingo. So, Sir Francis, let me ask, would you prefer green or yellow? Yellow na lang for UST. Okay. So, LA. Green for lumot. Green for Hindi pala ME pa naman. Okay, I will be the one to stick it for you guys. So, I'll just ask one by one. Yeah. And so, say yes and explain why kung ano kayo. So, first, have you posted once in a subreddit community? Yes. Yes. Both. Okay, yes for both. Yes, for both. Sino kayo unang magbibingo dito? Shit. Yan. Have you used service or have service bots replied to? Wait, kailangan mo na explain. Oh, Oh, sure. Yeah. Sige. Sa kanila. Yeah. Go. Yes. Go. Start. Ako mag-explain. Yes, sir. Yeah, usually kasi sa mga Reddit subreddits, community, may Autobot
na nagre-reply sa'yo. Usually, what they reply is the community guidelines. So, right after you've commented, a bot will reply to you reminding you of the community guidelines. Minsan pa, they can also act if they can parang na-automate nila yun eh. If wala doon sa community guidelines yung post mo, minsan na-auto-delete ng bots. So, yes. Yeah. Ikaw? Yes din. Specifically, ano ba? Merong subreddit community na parang bawal mag-name drop ng mga personality. Kailangan may asterisk, gano'n. Minsan na auto-detect nila, yes diba? po. Parang, yun nga, parang minsan na ano ba yun? Parang di ko siya nakikita agad. So, parang yun yung naging dahilan ko ba't ako minsan na violation, gano'n. So, minsan may tinatawag pa sa Reddit na flames. Yun yung category. Parang you need to identify a flame before you can post. So, pag wala kang identification ng flame or nung category, ino-auto-edit din ng bot. Auto-edit? yes. At auto-delete. Auto-delete. So, hindi ka makakapag-comment. Parang gano'n. Interesting. Yeah, I don't know that. So that's a yes for both of you. Yes, for both. So third, do you use Reddit for tips and recommendations? Yeah. Yes. How? Like for example, especially sa mga Windows or tech stuff, if I have Windows 10 snippets, of course, lahat tayo meron. Pag biglang nag-hang or kung ano man yung problem with the software, you just type in the software, the problem, then at the end of it, you type Reddit. Tapos magsusulputan yung mga Reddit suggestions, Reddit experiences, and how they solved it. Ayun, like for ano lang, mga mini challenge, mini problems like how to rob a bank. Ay, mali! Ganun, for beginners. Ready. Actually, may nakita naman ako. Pero ayun nga, parang when it comes to schools or even sa mga gadgets, then kunyari nagkaroon ng problem or what. How to fix now. Yung how to fix, how to reboot, ganyan. Tapos hindi ako familiar. Ayun, so dun talaga ako sa Reddit, tas before any other platforms, Reddit talaga kasi mas parang convenient. Yeah. Ang dami information dun. Base sa mga nasabi niyo. So next, are you guys a member of RAMA or our Ask Me Anything? Oh, may ganun. What's that? Truthfully. No. No. Okay, first no. First no. Oh my God. Inisip Wait, niyo kasi ba? ang dami ko na naging account. Hindi mo na Actually, alam. true. So hindi ko na alam kung Kasi ang daling mag-create ng account sa Yes. Reddit. Every new gadget that you have, if you have multiple gadgets pa, if you have a phone, a tablet, and a laptop, maaaring yung tatlo na yun, magkakaibang account. Okay. So let's leave God. this empty. Yeah. Lapit pa naman yung bingo. Anyway, so True. next, are you member of RAKBYG or editor please censor? Ako ba yung gago? Yes. What's that? It's a subreddit wherein they ask if sila ba yung mali dun sa story. Oh, For example, interesting. may family matter siya na lumipat siya dun sa parents' house niya. Ganda ng story. Lumipat siya sa parents' house niya. Yung husband niya ay OFW. So, yung anak nila ay nag-aaral sa private school. Ateneo yata yung school. Tapos, for some reason, lumipat din dun sa parents' house nila yung kapatid nila. Yung kapatid niya. Na yung anak naman, nag-aaral sa public school. Tapos sabi nung kapatid niya sa kanya, dapat ipag-aral din daw niya yung anak niya sa public school para pantay sila ng pinsan niya. Or, kung di naman siya papayag, pag-aralin daw niya yung pamangkin niya sa Ateneo. Sa din. Ateneo. So, ginawa niya, nilayasan niya. So, yun yung tanong niya, ako ba yung gago? Oh. Ako ba yung mali doon sa storya? Parang gano'n. tama yung naglayas. Mali. Umalis na lang siya. Ako hindi. Hindi. Hindi yun. So, okay lang yan. Wala So, pa from my na- understanding, sir, parang siyang Filipino version ng editor, please censor. Am I the asshole? Okay. It's interesting. Interesting. Yeah. So, okay, my bonus. So, congrats, my bonus. But while I put the sticky notes, so, do you guys use Reddit for fishing chika? Fishing chika. Yes, of course. Yan, nabanggit nila. Of course, of course. Ayun. Like what?
As yan, celebrity gossip. Sobrang uso yun dyan. Zian Gasa, dami rin dyan. Schools, even profs. Actually, mayroong Yes. mga subreddit for profs to pick. Link down bell. For UST, meron Tomasyan. Tapos makikita mo doon kung sino yung mga prof na pwede mong iwasan, ganyan. No, doon pala nagsimula yung mga ganun. May ganyan din, chika. Ay, feeling ko ako no. Ay, no rin. Ayan, parang yes na yes yan. Super yes talaga yan. Kasi, para siyang talaga yung sa Gossip Girl, na parang dun ka talaga uhugot ng mga as Blair Waldorf. Ayan, parang dun ka talaga uhugot ng mga kahit it doesn't interest you na parang maupo ka nila kasi ay shit may ganto. Tapos kahit hindi mo kilala, it has nothing to do with you at all, na parang gusto mo na talaga makachika asama na uhaw talaga sa mga ganyan. Yes. Or minsan, no, kahit hindi ka naman naghahanap. Talaga sila yung lalapit. Lalabasan talaga. Lalabas nila. Bet nila ako. Kasi minsan sa Reddit, although may fina-follow kang subreddits, dun sa newsfeed. May general May recommendation. Pag kung ano yung something trending na topic, lalabas yun sa'yo kahit di ka member ng community. O kaya algorithm mo na kung anong mga nihelike mo or what. Okay. Next. So next, have you ever gotten banned in a subreddit community? No, siya daw. Siya. Kanina. So, quits tayo. Ako wala dun sa isa. Please share. Oh my God. Kasi may kinolout akong artista. Kasi uso yung... kailan ba to? High school, brain rot pa ako noon eh. Tsaka, headband ko naman. Kaya, Bakit ba tatanggal ba yun? Hindi nakaano ko ngayon. Ayan. Anyways, ayun, parang... Kasi uso yung dati yung parang may kipagbardagulan ka na. Tapos kunyari pa may kisakay ka lang sa hate train nung talaga, nung mga artista. At nakisabay ka doon. Oo. May fear of missing out. Pero hindi ko na sabihin ko sino artista yung inano ko. Parang nag-bandwagon ka na lang. Nag-bandwagon talaga ako. Pero, ngayon, fan ako talaga. Ganun ako kabilis magana. Pero hindi ko na sabihin kasi malaking fandom. Okay. Malaking fandom at siya, local artist. Oh, T. Sino kaya? Tila ko'y Let's play lang yun sa utak ko. Wala. Sige. Okay. Okay. So, are you a Moving on. member of our Philippines? Yes. Your Yes. Philippines. Yes for both. Yes for both. So bakit? Well, because Filipino sila. Yeah. Wala pa bang winner dyan? What can you find sa our Philippines? Wala pa siguro. Random stuff about the Philippines. Pwedeng culture, pwedeng food, tourism. Actually, it's parang safe. Wala lang, generic subreddit. Parang history ng Amerika. Ay, mali. Ayun, basta about Generic subreddit Philippines. about Philippines, yeah. Okay, before we move on, we have to clarify that the game ends pag may nag-bingo na. Yeah. So, Sana wala magbingo. si Miss LA, one more to bingo. Oh, Yep. so let's see. So, have you guys ever had a direct chat with someone using Reddit? Yes. LA, ikaw ba? Yung winner mo na ba to? Hindi, actually wala. Oh, okay. So, Talaga? Why? Hindi ako nakikipag-usap talaga sa kasi Chismis lang talaga. Chismis lang talaga habol ko. Talaga? Nakikipag-usap ako dun sa may reply mismo. Hindi ka nakikipag-usap sa Direct na. sa R for R. Reddit for Redditors. Ano ba? Reddit, hindi nila alam yung Sorry, may line. Ay! Hindi nila alam yung R for R. Literal na may line eh. Hindi, may kung sa mga hindi may alam, mayroong subreddit For na fun. R for R, that's Redditors for Redditors. Tapos it's a forum for people who wants to look for other people. M for M, male for another male. F for M, or F for A, female for anyone. Pero hindi Pagkatapos, may ilalagay mo kung ano yung hanap mo. If you're looking for a date, if you're looking for
for study it's like a buddy. market. Yeah, Yeah. parang siyang blue room. Ayun. Okay. Pero never, hindi. Kasali ako. Pero hindi ako talaga Hindi, ikaw yung nagpa-jam. mini-message. Ala! Hindi ikaw yung nagme-message. Yes. Ikaw yung mini-message. Right. Okay. Pero Okay. ayun. Sayang naman. So, have you ever created your own subreddit? No. No. Ooh, okay, okay. it's no for both. Okay, next. So, have you ever commented once in a post? Of course. Yes. Okay. Ayan. Any examples? Dami. Parang ano lang, contrary mga beliefs or opinions, okay. gano'n. Isa sa feature ng Reddit is a commenter can be upvoted. No, kung sino yung pinakamaraming likes, siya yung pinaka mataas na malapit dun sa post ni OP, ni original poster. No. Kumbaga may leaderboard sila doon. Ng mga comments. Oh, yung mga upvotes. Yes. Ina-upvote ka. Pag na-downvote, Bumababa ka dun sa ano. Oh, Kasi yung mababa. may ranking, kumbaga. Marami. Ito yung Yes. OP, si baba nun, yung pinakamaraming upvotes. Oh. Para siyang up sa sa FB na Hindi sa FB kasi Iba ba walang yun? ganun eh. Hindi siya na-up eh. Ang meron lang doon, 'di ba? Most relevant. All comments. All comments Yung saka newest, 'di ba? doon upvote and downvote. so next, have you used Reddit coins once or twice? No. No. Ikaw talaga. Baka sinisendan ka rin. ako yung sinasendan. Pero no. Baka ikaw yung sinisendan ng coins. Nang sa art. Alam ba nila kung para saan yung coins? No. Hindi nila alam. Let's explain. Let's elaborate. Pambili ng token. Parang ano yan, parang sa TikTok. Yeah. Yung... Oh. Pag nagla-live ka. Oh, yun. Oo. Gifts, Ay, kumbaga. Oh, so like monetization. Yeah. Oh, kumikita ka din pala doon. Okay lang, usually the contents Oh, okay. are not that safe for work. Okay. Yes. Gets. So no. Basta gift siya. Kaya magtaka ka kung yes, sabi. Pero hindi nyo alam. Sige, no. You never know. Next. Have you ever witnessed a post who has a comment chain or thread? What ano ibig sabihin nito? Yung parang yeah, a post have a comment thread. Parang yung comment nagkaroon pa ng comments doon. Yeah, oo. Yes, Nagkaroon ng ang dami. thread. Oo, ang daming ganun. Gagatungan ng gagatungan. Yeah. Alam mo yung mga Pinoy, di ba? Doon ka di ba naman? Doon ako naman. Kasi Doon gumatong ka. At na-cancel. Oo. Dahil gumatong ka. Okay, so next. Saw Chica posting that is actually a fact. So, Chica posting that is a fact. Yes. Yeah. Ano? Kasi I was a former news reporter. So, may mga chika din about politicians. And not just celebrities. Although, yeah, may celebrities din. And I, reading some of them, I know for a fact na totoo yun. Okay. You. Ano, nasa former transformer. May live audience. True. Anong kotse ka? I-trite lang ako. Pero normally, mga ano nga, ako naman more on side ng mga celebrity talaga ever since. Hindi talaga lumalayo or what. Tapos yung mga... Doon ka ba naban? Kasi totoo talaga. Meron. Go. Meron sa isang artist from the 80s. Na totoo talaga. Tapos nakisaw-saw ka talaga. Nakisaw-saw. Eh, hindi ko naman alam na bawal yung full name, kaya may asterisk. Ayun. Okay, kaya ka naman. Buti hanggang doon ka lang, hindi ka Kaya na nga cyber live din. Ay, hindi ka ako. ma-identify. Ay, hindi ka ma-identify Yes, kasi. kung matandaan nyo po yung account ko doon, wala na yung account na yun. Bagong account. Bagong na. account. Kasi usually, ang Tumatakas default, ako eh. ang default name mo sa Reddit is user 7845678, ganon. So next question. Oh, have you ever seen an Of course! Of course! Parang no. Of course! Oo, bago pa magkaroon ng alter account, dyan na talaga yan. Actually, yung pardon for the term, but alam niyo yung fappening, dyan na, ano yan? Dyan na For the viewers, no, dyan ano sumabot yun. Fappening is a collection of private photos, compromising photos of celebrities. For my collection po, down below. Link down below.
Okay. So I don't think that needs more explanation. So, Yes. do you follow more than 5 subreddits? Yeah. Yes. Can you name those? Your top 5. Ano ba? Yun nga, Rant Philippines or Rant PH, Academia, meron akong PhD, wholesome eh, no? Sige, meron akong NSFW PH. Meron akong R4R, sige, yun na lang. Okay. Yan, naran Chika PH. Tapos, ano ba? Most likely sa ano ba? Oh my God, community to yung about sa ano. Pero meron pa about sa mga naman, wholesome din naman, Swiftie, ganon. Wow. Parang tas Potterhead, ganon, mga ano. Tapos, NSFW. Mami na lang din tayo, di Yun ba? na, nahuli na sariling bibig talaga. Pero hindi dun sa main account. Hindi naman, meron pong isa pa, yung username 8. Have you upvoted a post? Of course, of course. Ay, mananalo na ba? Pero ako nag-slam down ako dyan eh. Slam down. Binababa ko talaga yung mga kapwa Pilipino ko eh. Hila. So, next. Have you stayed up late reading posts? Yes, of course. Yes na yes. Usually pa, actually nangyari sa akin, alam niyo yung sa TikTok, may mga Reddit dun eh. Di ba, Marami Reddit ngayon, channel yung mga na- photos na nakakompile. Tapos, pag nabitin ako, Pupunta ako sa mismo Pupunta ako sa mismo sa Reddit. Pag Hanap ko lang, na- ayun. kasi follow ko Same na rin yung topic, ano. oo. Parang meron kasi doon mga halimbawa, I married a vampire. Parang ganun yung catchy title niya, I married a vampire. Tas tuloy-tuloy na Tas yun. tuloy-tuloy yung story niya. Pero kinuha yun sa Reddit pero sa TikTok. Tapos siyempre, follow for part 2. Eh pag wala pa yung part 2, diretso na ako Diretso na agad. sa Reddit. Hintayin pa namin. Maraming ganun sa TikTok, nakikita ko siya. So yeah, next. So, I would read the next question, pero nabingo na silang dalawa. Totoo ba? Yes! Straight line. Wow. dito. Winner. Buti pa yung line straight. Ay, straight po ako for the record. Okay, so may winner tayo. Parehas. Winner. Pati yung dulo Yes. ako din. Winners direction. May mga prize, Yeah. pero after the podcast na lang. After the podcast. So, yeah. Congrats! Actual Redditors. At saka yung sa may talaga grammar sila. Nazi, dyan din ako nakikipag-away talaga eh. Yung bobo ka ba? Dapat ganito yan eh. I've created multiple accounts. Ay, parang... medyo lang. Dapat nilagay mo dyan 10, at least 10 accounts. 10. Minimum of 10. Nakatana ata si LA eh. Or more than. 150. So ayun, So winners yeah, sila. that was fun. Really Yeah. engaging Yeah. and insightful kasi kami ni Daryl as casual users, wala kaming masyadong Yeah. alam na super Oo. like sa terms and sa... Actually, nagkataon, no? Kung hindi pala ako Reddit user, no? True. So, yeah, that was Yeah. fun and congrats. Enjoy ka ba? Nag-enjoy ka ba, Jello? Yes. Ako pero nag-enjoy. medyo nalito sa... Kayo po ba? Nag-enjoy po ba ang mga Yeah. guests? Yes, my God! Yan. So, yun. Kasi Energy, di ba? natutuwa rin ako that you are also interested sa Reddit. Right. Kasi Yeah. not much of your generations are Reddit users, actually. Or of like ex-user talaga. Yeah. ng TikTok. Other TikTok. apps na yung ginagamit nila. So, yan. So, we'll proceed to our second segment. Tapos na tayo sa bingo card segment natin. So, for the second segment, we will tackle 3 significant discussions. Number 1, overview of r/Philippines or r/ChikaPH. And for the second is the role of subreddits in forming communities. And lastly, pag-uusapan din natin yung positive and negative features nung Reddit, yung community sa Reddit. So, ayun. So as Daryl mentioned, Yeah. we'll start with the first one, which is the overview of our Philippines or our Chika. Chika. So let's elaborate on what we will do. So the topic covers a discussion and sharing of your personal experiences about influencers and celebrity controversies. So, Yeah. are you ready? Yes. Reddit na. Kayo ba? We are Reddit. Wala kaming Nasimulan choice. na nga kanina ni Nakaupo Ellie. na kami. So, Wala kaming yun. choice. So, Sir Francis and Miss LA, in your point of views, have certain issues or notable cases regarding shared posts piqued your interest?
Oo, of course naman. May mga na-interest. That's why I upvoted them or I liked them naman. Or sometimes commented pa nga. Yeah, well. Do I need to elaborate kung anong ma-post yan? If you'd like If you like. Iba-ibang post depende nga sa community mo kung ano yung interest mo So, if it's about ranting, about yung ano yung kanina, kung ba yung gago, minsan ang gaganda ng storya doon. Parang it will challenge your ethics or morality sometimes yung ako ba yung gago. Kaya ang sarap yung basahin. And yung mga comments ng Yeah, yun din, isa pa yun, yung mga comments. What about you, Ate? Ako rin naman, ano ba? Aside sa mga Philippine chika lang, I mean yung mga celebrities. Ano ba? Kasi kasabay din ito yung mga time na uso din yung deep web. Mga ganon, like ang dami mga theory o kaya para mga kaysa i-visit mo yung deep web. Doon na lang sa Reddit. Mas safe. Ayun, so ano ba? Tapos yung mga controversies and issues like sa Philippines, yung ano ba? About the Talyano Go. Yun, yung mga Talyano Go. Sa 44, mga ganyan, yung mga real happenings. Tapos yung sa Manila Film Center, kung ano ba yung nangyari talaga doon, about the Marcoses, ayan. Tapos, uso din dito yung mga mga folklore stories. Ayun, yung mga, ang tawag dito, anong lugar ba to? Oh my God. Kayo yan. Go. Hindi, yung nagpapakita lang. Kitang, oh my God. Yung magandang lugar daw, Biringan. Yun. Doon ako naka-community. Biringan. So, yun. So, ang dami. So, sobrang random talaga na makikita mo sa Reddit. Parang yung pag na-lost ka sa deep web nung Reddit. Yes. Parang, sama-sari na talaga may the dark corners of Reddit. Okay. So, how do you guys feel like after learning those issues or stories or mga kwento sa Reddit? Like, what kind of action do you take? Wala. Just like anything naman that you read or watch sa social media, you take it in a grain of salt na you don't really believe it naman talaga. Kasi naman tayo we are media literate. So, hindi natin siya tinitake at face value naman. Although, minsan, lalo na nung election, ang lakas ng Reddit, of course, yung mga pinklawan, mga dilawan, yung yellow tarts, mga ganyan. Ang dami nun They also use the platform for their advocacies, for yung mga activation ng rallies. Yeah. Base dun sa mga sinabi na parang sobrang interesting yung mga topics and issues na makuha mo sa Reddit. Depende kasi sa'yo kung ano yung fina-follow mo Sa algorithm mo talaga. What piques your interest naman Of course, kung hindi mo naman interest yung community na yun, hindi ka rin interesado doon, di ba? Lipat ka sa ibang. Lipat ka sa iba. If you're into reading books, if you're into crochet, whatever, merong may subreddit for you. I think it caters all naman, yung like hobbies and ideas, topics, lahat. Parang ang lang kasi sa what sets it apart from other platforms like for example Facebook or TikTok, parang they solely depend on the algorithm sa Facebook at saka sa TikTok. Sa Reddit, yes, may algorithm din, pero mas mataas yung traffic ng mga fina-follow mong community. Kini-cater niya talaga kung ano yung interest mo. So, yun. Thank you so much for that comments, insightful comments. So, moving on tayo sa part 2 ng second segment natin, which is mag-focus tayo more on the roles of subreddits in forming communities. So, allow me to ask if what are the usual response dun sa mga nabanggit nyo? What are the usual response like or traits towards yung community? Ano yung mga response nila usually dun sa mga issues na sinabi nyo, sa mga stories? Ano yung parang paano sila mag-take the usual response nila dun? Depende din sa community. Kasi may community na nagpo-post lang talaga, minsan wala talagang nagko-comments. Talagang lang trip lang nung nung community na yun, magbasa lang. May ganun.
Pero ang dami niyang traffic pero walang nagko-comment. Meron din namang sobrang active ng comment niya. Depende rin sa activity na ng subreddit. Pero in terms of like yung mga issues, katulad din nabanggit ni Ellie, parang nakikisaw-saw na din. So more on parang may mga hatred din. Kapag may nag-hatred na isa, lahat na. Hindi kasi nga, isang feature nga ng Reddit is yung ina-upvote yung comment, yeah. diba? So pag nakita mong ang daming upvote ng comment, ma-intrigue ka, titignan mo yung sub-comment nun. Tapos doon sa sub-comment nun, ay, makiride din nga ako. Yeah. Parang may magti-trigger na lang ng mga opinions mo talaga when you are reading the threads. At saka, ang daming mga communities, gaya nga ng sabi niya, parang depende talaga sa community na fina-follow mo. Some community talaga sobrang open-minded sila and ready to discourse about it. Yeah. And ready to help you. Yes. No? Parang hindi sila talaga one-sided lang when they are looking at your excuse me, at your perspective, like yung mga kunyari yung unpopular opinions mo. Hindi na ipagkakaila na hindi na ipagkakait sa'yo na hindi, dapat ganito. Dapat iba to. Dapat ganito yung tama. Ito yung standard. Mas open-minded sa Reddit. Yes. Pero depende rin sa community. Sa community. Pero actually, mas napansin ko nga, mas open-minded sa Reddit kaysa sa X. Kasi pag nag-post ka sa ibang social media, ang dami kagad comments na bobo ka, or you're different from others, from the general public. Di ba ganun sa FB? Yeah. That's why you are parang meron ka apprehension to post something because you're afraid to be cancelled. Sa Reddit, walang ganon. Yes. Parang okay lang mag-post ka at kasi usually hindi ka naman kinakancel. Usually. Yun. At saka yun nga, in relevance with that, parang, di ba sa kasi sa Reddit, anonymous ka. Kumbaga, parang hindi ka gaano kilala. So, kahit nasikat ka doon, o kaya parang lagi ka nakikita sa mga post, people don't put you on a certain pedestal. Unlike sa Facebook and Twitter, pag sikat ka, you are that kind of person na talaga sa kanila. They forget to humanize you. Nang gano'n na parang, ayan, sa mga influencers ngayon, like gumagamit ng mga gumagamit ng mga sikat na social medias like Instagram, Twitter, Facebook, and TikTok na once nagkaroon ka lang talaga ng isang word talaga na mali, parang people will hate you. Diba? Na parang meron ng talagang cancel culture dun sa apat na talaga na yun. Unlike sa Reddit, na parang you are free to fail then, you are free to parang be naive, you are free to don't know anything. Maybe because the platform is set to your own liking sa community. Hindi siya yung random na kung ano yung gusto ng tao, yun yung nakikita mo sa feed mo. Hindi, kung ano yung gusto mo, yun yung nakikita mo. So for example, napunta ka dun sa subreddit na yun, lahat kayo like-minded. Walang basher doon. Same community. Same community kasi kayo eh. Unlike pag nag-post ka sa Facebook, yes, may Facebook group ka. Pero again, ang bilis kasi sobrang mainstream ng Facebook eh. Ang daling ma-infiltrate yung Facebook group na yan. Tapos, next thing you know, ang dami ng hate doon. Parang nga, di ba sabi, kunyari sa isang community, open-minded kayo lahat. Kung may makakita ka man doon na isang hate comments o kaya parang iba yung sa inyo, pananaw sa inyo. Feeling ko lang yun, yung nag-search lang ng mga community, tapos magbabasa, mag-scroll. Pero hindi sila literally follower, gano'n. Okay. Magbabasa lang sila. So, mas masipag yung kasi doon, yung mga moderators sa Reddit. Parang dedicated yung moderator sa community. Pag may comment doon na hindi align sa guidelines nila, dali na lang burahin. Unlike sa Facebook na parang hintayin pa na mag-guideline ni Mark Zuckerberg. Doon yung mismong community yung nagre-report. Ang bilis. So one thing din pala about nun, kaya hindi ako gumagawa ng di ba? Meron dyan yung have you created a subreddit? Na kasi nga sobrang kailangan ang hirap pag-maintain na. Maintenance talaga siya. High maintenance talaga siya. Na, syempre, meron kang sabihin natin mga 100 plus na followers ganun, or more. Syempre, parang responsibility mo sa kanila na parang filter mo kung ano ba yung dapat makita. Kaya may bots. Ayun. Kaya may bots. Nag-maintain. Sila na nag-maintain. Sila namang moderate. Okay.
Very interesting. Talaga, Kaya nga eh. na-unlock mga questions ko about Reddit through Actually, yung mga yun, lahat ng yun gawa-gawa lang na. Eh, pero base dun sa mga Hindi sinabi, Reddit actually. base dun sa mga sinabi niyo, talagang sobrang lawak. Pag pinakinggan mo kasi parang, yun nga, free dun sa Reddit. And base nga din sa mga nakikita ko, parang lahat dun nilalabas and wala naman super nakakancel na maririnig mo na may nakancel sa Reddit. Nagiging nakakancel siya ng Reddit mismo pag sumobrang laki na yung yung issue. As in, sobrang laki, naging international, national. Okay. Yung issue. Tapos parang, yun lang din yung pangit sa Reddit, no? Even nasty things like pedophilia can gain popularity sa subreddit ng Reddit if it goes unchecked. Okay. Kasi nga, community-based eh. So, sino lang ba pupunta doon? Eh, di yung mga pedophile lang din. So, pati sila, nagkakasundo lang doon. Walang nakakancel. Nakakancel lang yun pag nakita o may nag-report or naging issue sa international community nga. Tsaka lang siya kinakancel ni Reddit. But may mga bots din naman na nag-moderate nun or hindi nila not really. na-cover. Okay. Sobrang minsan kasi sobrang galing nila magtago eh. Ng yun nga, for example, may yung fappening ng celebrity, doon nga unang sumikat yon. Tapos, after ilang months, tumagal din. Baka years pa nga eh. Tsaka nila kinancel. Yun lang. Yeah, once parang it goes out of the bubble na talaga na kasi para-parasan din naman kayong, like for example, sa pedophilia na parang community na para-paras kayo ng mindset doon. Sino magka-cancel sa'yo exactly. doon? Sino magka-cancel? Diba? Pag may nagkataon lang na naligaw ka, tapos napasok mo yon, tsaka ka lang, ay may ginto pa, di report mo. Yun lang. Doon lang siya magkakaroon talaga parang cancel culture sa atin. Or minsan nga hindi pa eh. Pag individual na nag-report eh. Pag journalism or pag newspaper, ganyan, website ang nag-report, like Vice, like New York Post, tsaka lang naging aware minsan yung Reddit. Yun din yung criticism sa Reddit eh. Kasi parang it's a safe space, but I guess it's too safe. Too safe. That it goes out of hand. Yeah. If it goes unchecked. Yeah. I really like this conversation because nag-jump na tayo sa third part, which is yung positive and negative features of Reddit's community. Yeah, no. Yeah, so medyo nabanggit niyo na yung mga negative features and we want to know about yung mga positive naman Oo nga. about Reddit's positive community. naman. Pregnancy. Ano pong gagawin ko na dapat? Ano ba? Ayun nga, open-minded yung mga taong most likely sa Reddit than other platforms. Kasi nga, doon sa community, you are like-minded. Kaya talagang they are generous with their knowledge, with their experiences, no? Even asking, kasi dun din ang popular ang Reddit sa experiences. Like if you want to know what it's like to experience something na hindi mo, most likely hindi mo gagawin or natatakot ka, like skydiving or whatnot, trying a new food perhaps. And doon, nagtatanong sa experience. So, they are very generous doon sa ganon. Ako naman, you can be stupid. Yeah. Diba? Like, You can be stupid. kahit anong question mo na, kahit pa sobrang kabubukan yan, you are free to post it. Na unlike sa Facebook, ang perfect ng tao, di ba? Totoo, yan. Parang, hindi ka pwede hindi mo alam tong bagay na to. Hindi ka pwedeng, kailangan, kapag sa Facebook or Twitter, kailangan alam mo eh. Kailangan matalino ka sa paningin ng mga tao eh. Pag nag-post ka sa Facebook ng something intellectual, ang comment sa'yo usually is sources. Yes. Diba? Yun. Sa Reddit, pag nag-comment ka ng something intellectual na walang sources, yung comment, sila magpo-provide ng source sa'yo. Para sasabihin nila, yes, you're correct with Tama your, yan. with your idea. Tapos, I-legitimate read more nila. about this. Oh, yan. Iba-validate ka Validate nila. nila. Tama yan. Ito yung mga links, other Piprovide ka articles, ganyan. Unlike sa Facebook na, okay, ganyan pala. Ipapahalat na nila kahit hindi nila alam na kung totoo ba o hindi. Or ika-cancel ka or Ka-cancel ka. bobo ka. Yun. Na, yun din, gaya din yung, diba, sa positive effect nga, parang you can be as stupid as you want na. Pero, the thing is, gaya nga parang sa negative na,
gaya nga din na sabi niya parang it's too safe na people forgot what it's like being disturbed. Na gano'n parang hindi na nila alam kung ano ba yung limitation kasi nga parang they are free. Parang they feel... Yeah, you can search for, meron dyan probably subreddit for necrophilic. Yeah. Necrophilia. Meron dyan, most likely. Hindi. So, It's too, parang na siya, it's too open. It's too normal for, sa Reddit community. Yun, na parang, okay, nakakita ko ng ganito. Ay, okay, may mga taong ganito. Scroll. Ganon. So from what I can get dun sa mga insights nyo, I think yun nga, yung positive side naman nung Reddit, maliban sa mga cancel, I mean yung mga chika, is, tas pati yung community na hindi na napapansin, is more on yung experiences na malalawak and you get to know more deeper about it. And it's diverse. And plus, kaya nga nung base sa mga nasabi nyo kanina, is more on like nakakatulong siya with the people na nagtatanong, like mga tips, mga ganyan, ano pwedeng gawin. And parang kahit hindi kayo nag-usap directly, like direct message, you get to hear other people's opinion. Plus yung kung ano yung pwede lang maitulong sa'yo. So you get to know more. You get that feeling na hindi ka pala nag-iisa sa Reddit. That's so deep. Diba? That's the usual. That's the usual feeling pag nagtanong ka, nag-search ka, for example, sa Google na signs of anxiety, something like that, for example. Tapos nakita mo sa Reddit na parang, hindi lang pala ako nakakaramdam. Parang you're feeling validated talaga sa Reddit. So hindi lang pala ako. diverse. Unlike sa ibang platform na parang, ay, kailangan ikaw ba may ganito lang, ako lang may ganito, or na parang, hindi mo alam kung sino ba dahil pagtanungan mo, kung tamang tao ba yung nakausap mo. Or may magko-comment sa'yo, cancer yan. Cancer yan, oo, mali-mali yung binibigay, yung mga hayop kayo. Nag-aanit. So, ayun. So, lahat ng mga sinabi nyo, parang baka gumamit na rin ako ng Reddit. Parang encourage nyo akong mag-ano. Wag na. Ay, ako papasukin. So, I believe marami tayong natutunan ngayon with whatever you said about Reddit. Marami akong natutunan how to use it. Tapos yung mga subreddits, I think mas nakilala ko kung paano siya gamitin. Baka ikaw na yung sunod ma-cancel doon. Hoy, wag naman! Manatiling ikaw sa... Ikaw, Jello, what have you learned about this sa podcast ito? I've learned a lot and parang na-inspire ako to open Reddit later. Mag-follow na. Ngayon na, open mo. Follow me. To use it more than just Commute PH kasi and Sabrina Carpenter kasi feel ko daming communities talaga and it's there's both good and bad, but I think that is all communities are like that. Pero Reddit is just social media, it's online, so ayun yung So, before we end, we would like to ask both of you for any closing remarks to share with our viewers. Nakaganito. Go. Do whatever you like to do. Use whatever you like to use. Follow whatever you want to follow. Yun. Be free. In the age of social media, yun yung meron tayo, freedom. Freedom to choose whatever platform you want to choose. But again, be literate then with your media consumption. Yes. Take it in a grain of salt. Hindi siya, not everything that you've read, that you've watched is factual. Yun, sa akin naman, I think be your own flesh. Na parang, gaya nga sabi ni Mama Ru na we're all born naked. Na parang sa Reddit, you don't have to pretend that you know everything. You can be as naive as you want, as stupid as you want. But as long as you have to be considerate then na, take in mind na lang talaga na we puke what we eat too much. Wow. That's Nakalimutan ko na tuloy. Kinabisado ko yung tagal kaya nanahimik ako eh. Spell puke. Ayoko na mga ganun eh. Hindi ako mahilig doon. And with that, we would like to present the certificates of appreciation. So, the certificate is given to both Francis Kilantang and to L.A. Oraza for being the guest speakers of Are You a Reddit? And for supplying sufficient insights and knowledge about the topics discussed within the podcast, given on this 8th day of July 2024 at Far Eastern University. Wow! And also,
I think na-mention natin na may prize, sabihin ko kanina. Oo nga eh. What if wag na ibigay? Oo, sa akin na lang. Sa amin na lang. Gusto nyo gawan namin kayo ng post sa Reddit? Pwede. Mamaya kayo sa... Ano ba sa Reddit ang... Mamaya to. So ayan, ibibigay May thumbs naman. talaga eh. Yari kayo. Naman. But hindi ito yung prize. Mark Dinsay, bring out the prize! Bring out the prize. Sinuningning naman. Taka. Sabi ko na yung Jollibee! So, Ladies and gentlemen, si Jollibee. Hindi, siya pala si Jollibee. Tapos si, Si Hetty. Hetty Spaghetti. Jollibee talaga ang segment. Diyan ka lang daw, nakaganon. Para mga dancer ni Kuya Will. Ikaw yung crew. Truly. okay. Sayo ko lang dyan sa likod. Yeah. Yun. Because this is the end of our podcast. So once again, I'm Angelo. I'm Daryl. And this was Are You Reddit? Thank you. Thank you so much. Kain. Bye-bye. Bye, Josh and BM.